Sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, may isang lumang mansyon na halos lahat ng residente ay iniiwasan pag lumubog na ang araw, ang tinatawag nilang bahay na pula. Matagal na itong nakatayo mula pa noong panahon ng mga Hapon. Isa itong makasaysayang gusali na minsang ginamit bilang tirahan ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit higit pa sa kasaysayan, mas kilala ito sa mga bulong at sigaw na naririnig tuwing gabi. Mga tinig ng mga kaluluwang di umano, hindi pa nakakapahinga. Si Liza, isang history major mula sa Maynila, ay nagpasya noong 2014 na gawin itong paksa ng kanyang thesis. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa bahay na pula, mga kababaihang ginahasa noong panahon ng digmaan, mga sundalong pinugutan ng ulo at mga batang hindi na muling nakita. Ngunit para kay Liza, hindi sapat ang mga alamat. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa Bulacan, sinalubong siya ng malamig na hangin at kakaibang katahimikan. Sa unang gabi pa lang niya, napansin na agad niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. "Huwag mong puntahan yan mag-isa, Hija," sabi ng matandang si Aling Rosa, isa sa mga tagabantay ng lugar. "Maraming nilalang dyan na hindi mo gusto makilala." Ngunit matatag si Liza. Kinabukasan dinala siya ni Mang Densyo, isang lokal na guide, papunta mismo sa bahay na pula. Paglapit nila, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ang mga bintana ay nakapinid, ang pader ay may mga bakas pa ng bala, at ang pintura, kulay kalawang na, parang dugo na natuyo sa paglipas ng panahon. Dito raw ginamit ng mga sundalong Hapon ang mga babae bilang aliwan, sabi ni Mang Densyo habang tumingin sa sirang hagdan. "May mga gabi pa nga, naririnig naming umiiyak ang mga babae. Minsan, may kumakatok dito kahit sarado na." Habang iniikot ni Liza ang loob, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Malamig na simoy ng hangin kahit walang bintanang bukas. Sa bawat kwarto, may nakasulat na mga pangalan sa dingding, mga pangalan ng kababaihan. Isa sa mga iyon ang pangalan na paulit-ulit na binabanggit sa mga alamat, Emilia. Habang tinitingnan niya ito, biglang lumamig ang paligid. Tahimik, hanggang sa marinig niya ang mahina, pero malinaw na bulong mula sa kanyang likuran. "Hindi pa kami tapos." Napatigil si Liza. Wala namang ibang tao sa paligid. "Mang Densyo?" tawag niya, ngunit nang lingunin niya, wala na si Mang Densyo. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng bahay na pula, at sa sandaling iyon, unti-unting bumukas ang pinto sa ikalawang palapag, kahit walang hangin, walang tao. Mula roon, may babaeng nakaputing dahan-dahang bumaba ng hagdan, hawak ang lumang rosaryo, at ang mga matay puno ng luha. Hindi siya multo na galit, kundi multo na humihingi ng tulong. At iyon ang unang gabi na naranasan ni Liza ang katotohanan sa likod ng bahay na pula, na minsan ang mga kwento ng digmaan ay hindi lang nakasulat sa libro, kundi nakaukit sa kaluluwa ng lupa. Tahimik ang buong bahay, tanging ang mahinang kaluskos ng sahig at ang malamig na ihip ng hangin mula sa sirang bintana ang maririnig. Nakatitig si Liza sa babae sa hagdan, nakaputing bestida, basa ng dugo ang laylayan, at tila umiiyak habang naglalakad pababa. Gusto ni Liza sumigaw, pero parang may pumipigil sa kanya. Ang katawan niya ay nanigas habang unti-unting lumapit ang babae, nakayuko, hawak ang rosaryong parang ayaw bitiwan, hanggang sa marinig niya itong magsalita sa mahinang boses, "Tulungan mo kami." Pagkakasabi nito, biglang nagdilim ang paligid, parang bumagsak ang gabi sa loob ng bahay. Kahit tanghali pa lang, nang magbalik ang liwanag, nagulat si Liza, wala na ang babae. Ang natira na lang ay ang amoy ng lumang kandila at isang rosaryong nahulog sa sahig. Agad niyang kinuha iyon at tinakbo ang labasan. Pero pagdating sa pinto, nakasara na ito. Sinubukan niyang buksan, hindi gumagalaw. Parang may humahawak sa kabilang panig. "Liza!" sigaw ni Mang Densyo mula sa labas. "Labas ka na riyan, bilis!" "Hindi ko mabuksan!" sigaw niya pabalik. Biglang bumukas ang isang pinto sa kanan. Doon may hagdang paakyat papunta sa ikalawang palapag, ang parehong direksyong pinanggalingan ng babae kanina. Wala siyang ibang magawa kundi sundin ang kutob niya at umakyat. Habang paakyat siya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Sa bawat baitang, may maririnig siyang boses ng mga babae, umiiyak,
nagdadasal, humihingi ng awa. Pagdating niya sa dulo ng hagdan, tumambad sa kanya ang isang lumang silid. May mga lumang gamit, sirang kama, at mga kurtinang kulay maroon na tila kumukupas na. Sa dingding, may mga bakas ng kuko, mga guhit na ginawa ng taong desperadong makalabas. Sa gitna ng kwarto, may nakapatong na lumang larawan. Isang grupo ng mga babae, nakangiti, pero ang mga mata nila ay parang humihingi ng tulong. At sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Emilia at ang kanyang mga kapatid. Lumuhod si Liza, hawak ang litrato. Totoo pala, bulong niya, totoo ang mga kwento. Ngunit bago pa siya makabangon, biglang tumunog ang lumang piano sa kabilang silid. Isang himig na malungkot, mabagal at tila panalangin. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit patuloy ang pagtugtog ng piano. At sa ibabaw nito, may lumang papel na parang liham. Binasa niya ito. Nakasaad, "Kung sino man ang makakabasa nito, ipagdasal ninyo ang aming mga kaluluwa. Hindi kami nakaligtas. Sa gabing iyon, ang bahay na ito ang naging libingan namin." Naluha si Liza. Hindi na niya alam kung anong mas nakakatakot, ang mga multong kanyang nakita o ang kasaysayang pilit itinatago ng katahimikan ng bahay na pula. At habang binabasa niya ang huling linya, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Mahina pero malinaw na boses ang bumulong sa kanyang tenga. "Salamat sa pagbalik, Emilia." Hindi na alam ni Liza kung guni-guni lang ba o totoo talaga ang naramdaman niya. Malamig pa rin ang kamay na humawak sa kanya, pero nang lingunin niya, wala na namang tao. Ang rosaryong hawak niya kanina, ngayoy kumikintab na parang ginto. Napansin niya sa sulok ng silid, may sahig na kakaiba ang kulay. Habang tinatapakan niya ito, umuugong. Parang may hungkag na espasyo sa ilalim. Agad niyang sinilip at nakita ang maliit na siwang, sapat para maaninag ang madilim na butas sa ibaba. Tinawag niya si Mang Densyo na nasa labas. Pagkarinig ng matanda ng mga sinabi ni Liza, agad itong pumasok kahit ayaw niya sanang lumapit. "Yan ay yung sinasabi nila noon," bulong ni Mang Densyo. "May lagusan daw dyan papunta sa ilalim ng bahay. Pero sinarado yan noong dekada 70. May mga butong natagpuan kasi. Nagkatinginan sila, hindi na kailangang magsalita pa." Tinanggal ni Liza ang ilang tabla sa sahig hanggang makita ang lumang hagdang yari sa bakal. Amag, alikabok at amoy ng lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Habang bumababa sila, mas lalo nilang naririnig ang mga mahinang tinig, parang nagdarasal. Sa dulo ng hagdan may maliit na silid at sa gitna nito ay isang malaking kahong kahoy na may ukit ng krus sa ibabaw. Lumapit si Liza. "Huwag mong gagalawin yan," pigil ni Mang Densyo. Pero tila may kakaibang puwersang humihila sa kanya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito may mga lumang rosaryo, tela ng bestida at ilang kalansay ng kamay. At sa ilalim ng mga iyon, isang piraso ng papel na halos mabura na, "Kung maririnig ninyo kami, ipagdasal nyo kami. Hindi kami nakaligtas sa kamay ng mga sundalo. Dito kami nilibing, sa ilalim ng bahay na pula." Nanginginig si Liza habang binabasa ito. At sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang may 3 anino sa dulo ng silid. Mga babaeng nakaputing parang usok, nakatayo, nakangiti, tila nagpapasalamat. Pag-angat niya ng tingin, nawala na ang mga ito. Tanging bulong ng hangin ang naiwan. "Natagpuan mo na kami." Pagbalik nila sa ibabaw, halos hindi makapagsalita si Liza. Hawak pa rin niya ang papel na may sulat ng mga kaluluwang nakakulong sa ilalim ng bahay na pula. Si Mang Densyo naman ay napaluhod sa takot. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento, pero ngayon lang niya ito naranasan ng harapan. "Liza, wag mo nang babalikan yung silong," sabi ni Mang Densyo na nanginginig ang tinig. "Baka magalit yung mga kaluluwa." Ngunit iba ang nararamdaman ni Liza. Sa halip na takot, awa ang umiral sa kanya. Ang mga boses na narinig niya ay hindi nagbabanta. Tila humihingi ng tulong, ng panalangin, ng kapayapaan. Kinabukasan, bumalik siya sa simbahan sa bayan. Ikinuwento niya sa pari ang nakita nila. Tahimik lang itong nakinig, sa kamarahang nagsalita. "Matagal nang lihim yan, anak. Ang bahay na pula ay saksi sa karahasan noong panahon ng hapon. Maraming babae ang dinala ron, ginamit,
pinatay at ibinaon sa mismong lupa sa ilalim ng bahay. Marami ang hindi natagpuan. Tumulo ang luha ni Liza. Kung ganon po, paano ko sila matutulungan? Tanong niya. Dalhin mo ako ron, tugon ng pari. Matagal na dapat silang maipagdasal. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay na pula. Habang nagdadasal ang pari sa gitna ng silid, biglang lumakas ang hangin. Ang mga kurtina ay lumipad at ang sahig ay umuugong na parang may naglalakad sa ilalim. Sa gitna ng panalangin, nagsimula silang makarinig ng mga tinig ng kababaihan, sabay-sabay na bumubulong ng salamat. Lumambot ang hangin at ang malamig na presensya ay biglang naglaho. Tahimik. Parang humupa ang matagal ng alon ng dalamhati. Ngunit bago sila umalis, may napansin si Liza sa sahig. Isang maliit na rosaryo, bago, kumikislap, at sa krus nito, nakaukit ang isang letra. M. Baka ito ang tanda na natagpuan na nila ang kapayapaan, sabi ng pari. Tumango si Liza, ngunit sa kanyang isipan, naroon pa rin ang mga tanong. Bakit parang may natitira pang bigat sa paligid? At sino ang M sa rosaryo? Habang papalayo sila sa bahay na pula, ang bintana sa ikalawang palapag ay biglang bumukas ng kusa. At sa loob, may aninong babae na nakatanaw, tila nakangiti, tila nagbabantay. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagdarasal sa bahay na pula, hindi pa rin mapakali si Liza. Tuwing gabi, nagigising siya sa mga bulong, mahina ngunit malinaw. Ma, tulungan mo kami. Sa unay akala niya panaginip lang pero bawat gising niya, nasa kamay pa rin niya ang rosaryong natagpuan nila. Dinala niya muli ang rosaryo sa simbahan at ipinakita sa pari. Padre, ito po yung nakita namin. Sa krus may nakaukit na M. Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Matagal na tiningnan ng pari ang rosaryo bago ito sumagot. May isang babae noon, si Maria Ligaya, isa sa mga unang dinala sa bahay na pula noong 1944. Siya raw ang pinakamatapang sa kanila. Tinangka niyang iligtas ang ibang kababaihan pero nahuli rin. Napahawak si Liza sa dibdib. Siya po ba yung nagpakita? Marahil, sagot ng pari. Baka gusto niyang ipaalam ang hindi natapos na panata. Kinagabihan, nagpasya si Liza na bumalik mag-isa sa bahay na pula. Bitbit ang rosaryo at isang kandila, pumasok siya sa loob. Tahimik. Wala ni isang kaluskos, pero ramdam niya ang malamig na hangin na tila humahaplos sa balat. Dumiretso siya sa silid kung saan nila unang narinig ang mga tinig. Sa gitna ng dilim, sinindihan niya ang kandila at nagsimulang magdasal ng rosaryo. Habang umuusal siya ng Hail Mary, unti-unting nagbago ang paligid. Ang amoy ng lumang kahoy ay napalitan ng halimuyak ng sampagita. At sa harap niya, sa anino ng kandila, lumitaw ang anyo ng isang babae, nakasuot ng lumang bestida, duguan ng laylayan, ngunit payapa ang mukha. Salamat anak, mahina nitong sabi. Ito ang panata ko. Ipagdasal ang mga kasama kong hindi na nakauwi. Lumuhod si Liza, luhaan. Tutulungan ko po kayo. Ngunit bago pa siya makasagot muli, lumakas ang hangin at namatay ang kandila. Ang buong bahay ay nilamon ng dilim. At sa sandaling iyon, narinig niyang muli ang tinig ni Maria. Mag-ingat ka, may isa pang naririto. Nang sindihan niyang muli ang kandila, wala na si Maria. Ngunit sa dingding may bagong nakasulat. Isang pangalan na hindi niya alam kung paano napunta ron. Miguel. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging katulad ng dati si Liza. Kahit nasa bahay, parang may matang, laging nakamasid sa kanya. Sa salamin, minsan ay nasisilip niyang may lalaking nakatayo sa likuran niya. Nakasuot ng lumang uniforme, may bahid ng dugo sa dibdib. Siya marahil si Miguel. Ang pangalang nakasulat sa dingding ng bahay na pula. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa simbahan at ikinuwento ang lahat sa pari. Nagulat ang pari nang marinig ang pangalan. Anong sabi mo, Miguel? Opo, padre, parang sundalo siya. Napatingin ang pari sa lumang libro ng simbahan, naghanap sa mga tala ng digmaan, at doon nila nakita Miguel Ramos, isang Pilipinong sundalo na di umano'y naging traitor noong panahon ng Hapon. Ayon sa tala, si Miguel ang isa sa mga bantay sa bahay na pula. Siya ang pinakabatang sundalo sa grupo, ngunit naging kasabwat sa mga kalupitan na naganap doon.
Ngunit bago matapos ang giyera, pinaniniwala ang pinatay siya ng mga kasamahan matapos nitong tulungan makatakas ang ilang bihag, kabilang si Maria Ligaya. Padre, tanong ni Liza, kung tinulungan niya si Maria, bakit parang galit siya? Baka dahil hindi siya tinanggap ng langit o ng mga kaluluwa mismo na nasaktan noon, sagot ng pari. Kinagabihan, habang nasa kwarto, muling bumalik ang presensya. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng hangin, parang may naglalakad sa paligid. At sa dulo ng silid, unti-unting lumitaw ang anino ng isang lalaki. Hindi tulad ng ibang multo, malinaw ang mga mata nito, puno ng lungkot. "Liza," bulong nito, "tulungan mo akong mapatawad." Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang bintana at pumasok ang malakas na hangin. Sa kisame, may mga tunog na tila mga yabag ng sundalo. Sa bawat hakbang, naririnig ang mabigat na buntong hininga. "Bakit ako ginagambala mo?" sigaw ni Liza. "Hindi kita kaaway." Ngunit wala siyang narinig na sagot. Tanging ang malamig na hangin at ang rosaryong muling kumikislap sa mesa. Nang lapitan niya ito, nakita niyang may bagong letra na lumitaw sa krus. Isang letrang R, marahil Ramos. Doon niya naunawaan. Gusto ni Miguel na makilala muli, hindi bilang traidor, kundi bilang isang kaluluwang naghahangad ng kapatawaran. Kinabukasan, maagang nagpunta si Liza sa munisipyo ng San Ildefonso. Gusto niyang alamin kung may tala talaga ng sundalong nagngangalang Miguel Ramos. Matapos ang ilang oras ng paghahalungkat sa mga lumang dokumento, may natagpuan siyang file na halos nagdidilapidate na sa katandaan. Private Miguel Ramos, 21 years old, assigned to the Japanese Collaborative Forces, 1943. May nakadugtong pangtala. Executed by hanging inside Bahay na Pula after helping a Filipina prisoner escape. Napatakip ng bibig si Liza. Ito nga ang lalaking nagpapakita sa kanya gabi-gabi. Ngayon alam na niya, hindi masamang espiritu si Miguel, kundi isang kaluluwang nilamon ng kasalanang hindi niya sinadyang gawin. Pag-uwi niya, dinala niya ang ilang bulaklak at kandila. Bumalik siya sa harapan ng Bahay na Pula kahit lumalalim na ang dilim. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa lumang bintana ang maririnig. "Kung nandito ka, Miguel, narito ako para tulungan ka," sabi niya habang sinisindihan ang kandila. Bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy sa batok. May narinig siyang bulong, hindi nakakatakot, kundi puno ng kalungkutan. "Salamat." Mula sa dilim, muling lumitaw ang anino ni Miguel. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang galit o ligaw. Sa halip, ngumiti ito ng bahagya at itinaas ang kamay, parang nagpasalamat. Biglang lumiwanag ang paligid, kahit wala namang ilaw. Ang mga kandila ay nagningning ng sabay-sabay, at sa sandaling iyon, nakita ni Liza ang mga aninong babae sa loob ng bahay. Mga kaluluwang tila pinakawalan mula sa mahabang pagkakagapos. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang liwanag, isang matinis na tinig ang narinig ni Liza. Hindi lahat ay pinatawad. Nang lumingon siya, nakita niyang may isa pang anino. Isang babae na nakasuot ng duguang saya, nakatingin ng matalim kay Miguel. At sa isang iglap, naglaho ang lahat. Tanging ang rosaryong iniwan ni Liza sa mesa ang naiwan. Ngayon ay may dalawang letra na RM. Habang naglalakad palayo si Liza, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung napalaya niya si Miguel, sino naman kaya ang babaeng iyon at bakit tila galit pa rin siya sa kanya? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi mapakali si Liza. Kahit nakauwi na siya, paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang narinig, hindi lahat ay pinatawad. Sino ang babaeng iyon at bakit parang puno ng galit ang tinig niya? Kinabukasan, bumalik siya sa simbahan upang kausapin ang matandang pari roon, si Father Ernesto, na kilalang matagal nang naninilbihan sa bayan. Pagkarinig ni Father Ernesto ng Bahay na Pula, tila may bigat ang kanyang buntong hininga. "Anak," sabi niya, "hindi mo dapat ginagalaw ang mga kaluluwang nakatali ron. May isa doon na hindi makatahimik, isang babae, si Amelia de la Cruz." Napakunot noo si Liza. "Sino po siya, Father?" "Isa siya sa mga babaeng dinala sa Bahay na Pula noong panahon ng Hapon," paliwanag ng pari. Ngunit hindi siya karaniwang biktima. Siya ang nagplano ng pagtakas ng mga bilanggo, kasama si Private Miguel Ramos. Napatulala si Liza.
Kung ganon, sila pala ni Miguel ay magkasabwat. Pareho silang nagtangkang magligtas. Ngunit ayon sa pari, nahuli si Amelia bago siya makalabas at doon siya pinahirapan at pinatay. Matindi ang kanyang galit sa mga hapon at sa lahat ng tumulong sa kanila, sabi ni Father Ernesto. Marahil hindi niya alam na si Miguel ay tumulong sa kanya. Pag-uwi ni Liza, nagdesisyon siyang bumalik muli sa bahay upang iparating ang katotohanan. Pagsapit niya sa gabi, maingat siyang pumasok sa lumang pintuan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan, kasunod ang mahina ngunit malinaw na tinig. Bakit ka bumalik? Mula sa anino, lumitaw ang babae, duguan ang saya, maputla ang balat, at may mga galos sa mukha, si Amelia. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong pakinggan, sabi ni Liza habang nanginginig. Pero si Miguel, hindi kanya niloko. Tinulungan kanya, pinatay siya dahil sayo. Tahimik. Tanging tunog ng mga yabag ni Liza sa lumang sahig ang maririnig. Ngunit maya-maya, napansin niya ang luha sa mga mata ng multo. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Amelia. Huli na ang lahat. Bigla, nagliyab ang mga kandila sa paligid. Ang hangin ay tila bumigat at sa gitna ng liwanag, nakita ni Liza ang dalawang anino. Si Miguel at si Amelia magkasamang nakatingin sa kanya. Ngumiti ang dalawa at sa huling pagkakataon, naglaho silang parang usok. Ngunit sa pag-alis ni Liza, napansin niya ang pader ng bahay na pula. May bagong sulat doon, parang kinayod ng kuko. Salamat, ngunit hindi lahat ng sugat ay kayang paghilumin ng oras. Akala ni Liza ay tuluyan nang natapos ang sumpa. Pagkatapos ng gabing nakita niya sina Amelia at Miguel na magkasamang naglaho, nanumbalik ang katahimikan ng bahay na pula. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang mangyari muli ang mga kakaibang bagay. Tuwing gabi, naririnig ng mga residente sa karatig na barangay ang mga tunog ng marching boots. Parang may grupo ng sundalo na dumaraan sa kalsada. Pero kapag sinilip nila, wala namang tao. At minsan, nakikita nilang biglang nagbubukas ang bintana ng bahay na pula kahit walang hangin. Isang gabi, bumalik si Liza. Dala ang hangaring tuluyang isara ang kasaysayan ng bahay. May dala siyang dasal at lumang rosaryo na ibinigay ni Father Ernesto. Kung may natitira pang kaluluwang naliligaw, ilawan mo ang kanilang daan, hindi para muling bumalik, kundi para makaalis, bilin ng pari. Pagpasok ni Liza, tahimik ang paligid. Ngunit nang makarating siya sa dating silid ni Amelia, napansin niyang may bakas ng sapatos sa alikabok. Malaking marka, parang pangsundalo. "May tao ba rito?" Sigaw niya. Walang sumagot. Pero naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin sa batok niya, kasabay ng mabigat na hakbang papalapit. At doon, sa salamin na basag, nakita niya ang refleksyon, isang lalaking sundalo, nakasuot ng lumang uniforme ng mga Hapon, duguan ng noo, at nakatitig sa kanya. "Bakit mo sila pinakawalan?" Mahina pero matalim ang tinig nito. Nang humarap si Liza, wala na ang sundalo. Ngunit may tunog ng baril sa labas, isang putok kasunod ng sigaw. Dali-dali siyang tumakbo palabas at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng sundalo, nakatayo sa gitna ng bakuran, hawak pa rin ang baril. "Hindi ako pinatawad," sabi nito. "Hindi rin ako pinatawad ng sarili ko." Lumapit si Liza, nanginginig. "Hindi ko alam kung anong kasalanan mo, pero marahil panahon na para magpatawad, kahit sa sarili mo." Tumingin sa kanya ang sundalo, tila natigilan. Pagkatapos ay bumaba ang baril at dahan-dahan siyang lumuhod. "Hindi ko sila niligtas. Pinigilan ko si Miguel. Ako ang nagbunyag ng plano nila." Bulong nito. At bago tuluyang maglaho, narinig ni Liza ang huling salita niya. "Sabihin mo kay Amelia, patawad." Sa sandaling iyon, lumamig ang paligid at muling bumalik ang katahimikan sa bahay na pula. Ngunit sa labas ng bahay, nakita ni Liza ang bagong marka sa lupa. Mga bakas ng sundalong nakaayos, nakaharap sa silangan, na parang nagbigay huling saludo bago tuluyang naglaho ang mga anino. Makalipas ang ilang araw matapos magpakita ang kaluluwang sundalo, hindi pa rin mapakali si Liza. Kahit bumalik na siya sa Maynila, gabi-gabi ay napapanaginipan pa rin niya ang bahay na pula, ang bintanang pula, ang mga hakbang sa sahig, at ang tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hindi pa tapos. Nasa ilalim kami ng 7th gabi ng kanyang panaginip na pagpasyahan niyang bumalik sa Bulacan.
Kasama niya ang dalawang kasamang paranormal investigator na sina Noel at Grace. Sa pagpasok nila sa bahay, ramdam agad ang bigat ng hangin, parang lahat ng nakaraan ay muling bumabalik. Kung totoo ang panaginip mo, Liza, sabi ni Grace habang nakasindi ang kandila, dapat nating hanapin kung ano ang nasa ilalim ng bahay na yan. Sinundan nila ang lumang hagdan hanggang marating nila ang kusina. Sa sahig may bahagi ng kahoy na tila bagong napako, parang may tinatakpan. Binunot nila iyon at isang lumang trapdoor ang bumungad. Pagbukas nila, bumalot ang amoy ng kalawang at dugo. Dahan-dahan silang bumaba gamit ang flashlight. Sa ilalim may makitid na silid na may 3 sira-sirang kama, mga posas at mga lumang kasangkapang ginamit noong panahon ng hapon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may nakaukit sa bato, "Huwag kaming kalimutan." Nang lapitan ni Liza, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig. Tumigil ang orasan ng isa nilang kamera at sa dilim, lumitaw ang mga anino, hindi isa kundi marami. Mga babae, nakaputing lumang saya, may ilan na duguan, may ilan na tila umiiyak. Isa sa kanila ang lumapit kay Liza, si Amelia. "Salamat," sabi nito. "Natagpuan mo na kami." Sunod-sunod namang lumitaw ang iba pang kaluluwa, pati ang sundalong hapon na minsang nagpakita kay Lisa. Ngayon, nakaluhod ito, umiiyak. "Patawad," bulong niya, at sa isang iglap, lumiwanag ang buong silid. Ang mga anino'y dahan-dahang naglaho sa liwanag, at ang bahay na pula ay tila muling huminga ng malaya. Pagahon nila sa itaas, tahimik na ang paligid. Ang mga bintana ay nakasara na, ang hangin ay hindi na mabigat. Tila natapos na ang kwento ng mga kaluluwang minsang naipit sa kasaysayan. Mula noon, ginawa ng lokal na pamahalaan ang lugar na isang memorial site, hindi na lamang bahay na pula, kundi tahanan ng mga nawalang tinig. At si Liza, taon-taon ay bumabalik doon, nag-aalay ng dasal at kandila. Bago siya umalis sa huling pagkakataon, narinig niya ang banayad na bulong ng hangin. "Salamat, malaya na kami." At doon niya napagtanto, ang totoong kababalaghan ng bahay na pula ay hindi lang takot o multo, kundi ang hindi kailanman nalimutan ang mga kaluluwang ginamit, sinaktan at pinatahimik. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Ghostery. Kung may mga lugar kayong nais naming talakayin, mga lumang bahay, ospital o kwentong di maipaliwanag, feel free to comment down below. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang kwentong bumubuhay sa mga anino ng ating kasaysayan. Hanggang sa susunod, dito sa Ghostery.